Bigyan natin ng opinion, reaction itong pahayag ng batikang political strategist si Professor Malotikia tungkol sa kapalpakan o hindi magandang ginagawa ng Pangulo at ni Auntie Claire Castro, lalo na dito sa handling sa krisis ng Middle East, yung gera sa Iran versus Israel and the US. Ang Pangulo nagmistulang naging journalist reporter. Reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Ha? Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Si Claire. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Eh, ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report na report. Si Presidente, Yes. anong sinabi niya? Parang reporter, may gera na ho. Pag-aaralan ho natin kung anong ating gagawin. Ha? Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko. Paano ka gagamit ng spokes tungkol sa gera? Eh, ang default niya, Duterte. Sige nga, patayuin mo yun sa stage at sabihin, dito po tayo tatawag, ito po ang OWA lines, ito ang DFA. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi ginamit mo sa politika ang spokes mo. So, sino ang journalist ngayon? Si BBM. Siya parati ang report na report. Si President... Kaya tinatawag siya na vlogger. Sa kanyang sariling Facebook page ang Pangulo. Doon, nagre-report siya na I don't know kung anong nila gusto nilang iparating yung image na ang presidente he cares. I don't think so. Lalong kasi sa isang vlog niya nananawagan siya ng pagtitipid. Magtipid tayo ng gastos, ng kuryente, ng kung ano. Huwag nang magbiyahe-biyahe sa labas ng bansa. Tapos nalaman natin, I think March 6, o March 7 siya, o March 6 ata, nanawagan siya na magtipid. Yung pala, March 5, may bonggang party. Dinner sila sa Malacanang. Na bulgar. Ano yung party, dinner? I-celebrate daw ang Latina Manila. Pinarangalan nila ang mga Latin, I don't know, Latin America siguro. Bongga na party. Tapos, yan ang i-vlog niya, magtipid. Ay, nakakaano itong presidente na ito. Iba talaga ang dating. O, sabi niya, i-cancel ang mga foreign trips. O ngayon, nagbiyahe siya, nagpunta ng United Nations. Well, okay naman, trabaho yun ng presidente. Kailang huwag niya nang sabihin na magtipid, huwag nang magbiyahe. Tapos, gumastos ka ng milyones, I don't know how much ang gastusin niya doon. Mananawagan lang sa United Nations na patigil ang gera. Do you think papakinggan siya? Kung ako ang si Trump, Marcos Jr., itigil niyo ang gera. Who are you? Ako si Prime Minister Benjamin Netanyahu, Marcos, nananawagan tigil ang gera. Who are you? Hindi niya naiintindihan itong punot dulo ng gera nitong mga bansang ito. Wala akong pinapanigan naintindihan ko lang yung bakit paulit-ulit na lang na ang Amerika at ang Israel nagtutulungan, binubomba palagi ang Iran. Ilang beses na itong nangyari. Paulit-ulit. I think last year or 2 years ago, binomba ulit ang Iran. Bakit? Yung nuclear capability ng Iran, yan ang binabantayan palagi nitong US at Israel. Ayaw ng Israel at ang US na magkaroon ng nuclear capability ang Iran. Dahil once na may nuclear weapon sila,
most likely gagamitin nila yung nuclear weapon na yun para i-annihilate ang Israel, para paputukan ang Israel at totally mawala na sa mukha ng mundo ang Israel. Survival ng mga Israelis ang nakataya. Tapos, mananawagan ang pinaka-the best president of the world, itigil ang giyera. Well, sige, subukan natin. Nandun na siya sa New York ngayon, working visit. Oh, magkano ang gastos natin? Hindi naman niya personal na gastos, tayo naman ang gumastos. O ano ang return of investment natin? Kung mapatigil niya ang gera, sasaludo ako sa kanya, hindi na ako magsasalita again sa kanya. Palagi na akong magsasalita ng papuri pag lahat ng magaganda kung mapatigil niya ang gera. Ano sa tingin nyo? May kakayahan ang Pangulo na patigilin ang gera? I don't think so. Kaya to me, personal opinion ko lang ito, lugi tayo yung biyahe niya yun pagpunta sa New York, United Nations General Assembly. Luging-lugi tayo. Opinion ko lang yun. I might be wrong. So, balik tayo. Ala, vlog siya ng vlog. O, nasaan na si Auntie Claire? Hindi siya pwedeng magsalita ngayon kasi nga, nasanay na si Auntie Claire. Once nga nagsasalita, puros Duterte ang sinisisi. O, paano niya ngayon sisisihin ang mga Duterte sa giyera sa Middle East? Wala naman silang kinalaman. Kaya, wala na. Hindi na magamit talaga si Auntie Claire. So, anyway, as of now, we have the best president so far. Ito yung litrato niya, nagre-report. Yung una niyang pag-report nung pumutok ang giyera. Ang galing. BBM News. Marcos Boy. Marcos lang talaga ang tunay ngang ngagba. Demer Alfonso, laki tawa ko sa iyo, ma'am. The best ka, ma'am. Kaya di ka kaya ni Auntie Claire sa harapan. Professor Tikia, he's a solid DDS. Kaya lang sabi niya, hindi ako original. Nakakaya sa mga original na DDS. Kasi pala, noong 2016, nung kumandidato si Tatay Digong natin na presidente, si Professor Tikia, ang kandidato niya si dating Vice President Jojo Binay. Kaya nakakaya, hindi ako original. Ngayon na lang siya nagka-DDS dahil na-realize niya kung gaano kabuting tao ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong. O ito, pakinggan natin Sabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Oh. Kasi noong 2016, nakay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, Jo, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? Tapos sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si VP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya lampas, mahaba,
Tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong nakikita. Tapos naka-maong ho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan kaya, alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Dayday, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpipresent kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate, na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga. Yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat nung nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Aral kayo ng aral. Tiyo mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Yes. Kasi, street smart and he can think on his feet. Yes. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malo. Talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tinan mo, sir, ha? Ganito si Makati. Ganito si Davao. Parehong LGU. Parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. Diba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. Sabi, Salamat, Professor Malotikia, sa iyong pagkakilala sa aming Tatay Digong. Ako, 1986, narinig ko na, Digong, Mayor Digong sa Davao. At kita ko paano na-transform yung napakagulong Davao. Noong 1986, nung siya nang umupo, OIC Mayor, hanggang ng Mayor, talagang nag-boom ang Davao. Doon ko siya nakilala. At yung sinasabing debate, napabilib ako talaga yung ang ganda ng approach niya kay late Miriam. How are you?